Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV, ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Josh Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, pagtatayo ng mas maraming Child Development Centers o CDC sa mga barangay, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Budget para sa school-based feeding program, pinatriple ni Pangulong Marcos Jr. 17 OFWs na ikinulong sa Qatar dahil sa isinagawang rally, binigyan ng provisional release ayon sa Department of Migrant Workers. Malacanang, papapanagutin ang mga nagpapakalat ng fake news. At halos 20 pesos kada kilo ibinaba ng presyo ng bigas. Una po sa ating mga balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatayo ng mas maraming Child Development Centers o CDC sa mga barangay para tutukan ang maagang edukasyon at paghubog sa mga bata. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Maayos na kinabukasan para sa mga kabataan. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng pagpirma ng Joint Circular para sa pagtatatag ng Child Development Centers sa bansa. Layo ng Joint Circular na maging klaro ang guidelines o alituntunin para sa mga lokal na pamahalaan upang magtayo ng mga Child Development Center o CDC. Ayon sa Pangulo, hindi lamang ang ekonomiya, pagkain at infrastruktura ang tinututukan ng pamahalaan. Kabilang din anya ang mga hakbang tulad nito na patunay na pinagtutuunan din ng pansin ng edukasyon sa bansa. Malaking papel anya ang mga istrukturang ito sa paglinang ng mga kabataan sa murang edad. These CDCs are venues for the implementation of early childhood care and development center programs and services, especially the early learning programs and family support program. Sa mga center na ito, maaaring makapaglaro, makapagbasa at makapag-aral ang ating mga kabataan. It can also be used as a resource center for developmentally appropriate learning materials and a laboratory for conducting research, data gathering, and innovations about early childhood. Punto pa ng Pangulo, mahalagang matutukan ang early childhood development ng mga bata dahil ito ang magsisilbing daan para sa pagpapabuti ng pundasyon ng kabataan na kalaunay magiging malaki ang ambag sa pundasyon naman ng bansa. Nasa 300 CDCs ang target na maitayo kung saan mabibigyan ng prioridad ang mga low-income barangays na wala pang CDC. Alinsunod sa mga alituntunin ng Joint Circular, dapat magsumite ang mga LGU ng kanilang budget request sa pamamagitan ng DBM Apps Portal kung saan susuriin at irerekomenda ng DepEd ang mga kwalipikadong proyekto. Kapag naaprubahan, ibibigay ang pondo sa mga LGU na dapat maglaan ng hindi bababa sa 150 square meters na lupa at sagutin ang mga gastusing operasyonal kabilang ang sahod ng mga guro at bayad sa kuryente at tubig. For this year, we have identified 328 low-income barangays that will now be provided with funding for them to access early childhood development initiatives. Of this number, 89 will be in Luzon, 106 will be in the Visayas, 133 in Mindanao, including BARM. Binigyang diin naman ng Pangulo na maliit na bahagi lamang ng solusyon ang CDC. Kaya pinaiigting pa niya ang iba pang programa ng pamahalaan, kabilang na ang First 1,000 Days of Life program para matutukan ang kalusugan at nutrisyon ng kabataan sa unang 1,000 araw. Gayon din ang Supplementary Feeding Program, School-Based Feeding Program at Walang Gutom Program para sa vulnerable sectors. My fellow Filipinos, we recognize that education goes beyond what happens just inside the classroom. The government continues to find ways to support our children so they can grow, they can thrive and reach full potential. Through health and community programs, we remain committed to helping them become productive members of our society. Hinimok naman ng Pangulo ang mga LGU maging ang mga magulang na gawin ang nararapat na hakbang para sa tagumpay ng programa. Mula PTV Manila, Kenneth
pasyente. Balitang Pambansa. Triniple ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pondo para sa school-based feeding program para matutukan ang nutrisyon ng mga batang mag-aaral. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Pinagkakasya ni Teresita ang 200 pisong kita sa pamamasura sa pang-araw-araw na gastusin ng kanyang apo. Napakahirap po. Minsan po kasi kulang sa budget. Ilang beses po kayo nakakain sa eskwelahan? Minsan po 2, minsan po 1. Kaya laking pasalamat niya tuwing may feeding program o libreng pagkain na ibinibigay sa eskwelahan ng kanyang 2 apo. Masaya po sila dahil nabubusog po sila. Masigla po sila, masaya. Nakakabawas po sa budget namin yung ganyan. Mahigpit na pinatututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Education ang nutrisyon ng mga batang mag-aaral. Kaya mula higit 3 bilyong piso, triniple at ginawang 11 bilyong piso ang pondo para sa school-based feeding program. Nasa 160 araw ang feeding days o araw ng pagbibigay ng libreng pagkain at dinagdagan pa ng 15 araw sa mga national learning camp. Layo nitong matugunan ang malnutrisyon at itaas ang school performance ng mga bata sa pamamagitan ng pamamahagi ng masustansyang pagkain at inumin sa mga mag-aaral sa kindergarten hanggang elementary. Sabi ni Education Secretary Sani Angara, mahalagang mabigyan ng tamang nutrisyon ang mga bata, lalo't nabubuo ang utak ng mga bata bago tumungtong ng 5 taong gulang. We have this exam called the Carla exam. It measures the literacy ng bata, yung ability to read. Nag-improve siya, especially at the early grades. So parang pinapakita na the earlier we intervene, mas maganda. Puspusan din ang paghatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development para matiyak na walang Pilipinong magugutom. Nasa 300,000 kabahayan o katumbas ng 1,500,000 individual ang nakatatanggap ng 3,000 pisong buwan ng tulong pambili ng pagkain mula sa ahensya. Gumugulong din ang Walang Gutom Kitchen ng DSWD na namamahagi ng hot meal o mainit na pagkain. Dapat wala pong Pilipino na magiging gutom. Kung kaya nga po, tinitiyak ng DSWD na nag-harmonize, nag-align yung iba't ibang mga programa at serbisyo ng national government agencies, and that would continue to partner with the private sector so that we could collectively come up with sustainable solutions that would ultimately address the problem on hunger and malnutrition. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Binigyan diin ng pamahalaan na dapat mapanagot ang mga nagpapakalat ng fake news. Git ni Executive Secretary Lucas Bersamin, masaklap ang epekto ng mga maling impormasyon na sa ngayon ay hindi na lang sa Pilipinas naglipa na, kundi maging sa ibang bansa. Ayon pa sa kalihim, taong bayan ang nagdurusa sa mga mapanlinlang na impormasyon. Ipapaubaya na lang ng gobyerno sa mga kinaukulang ahensya ang pagsawata sa fake news, maging sa mga individual na nasa likod nito. Alam mo, napakahirap na yung ating condition ngayon is itong fake news, napakasaklap ang effect. It's not only the Philippines, it's the entire world that is suffering the brunt of the deceit that is derived from fake news. Napakasaklap yan, dapat talaga ma-prosecute yan. Samantala, kasunod ng malakas na lindol sa Myanmar, binigyan diin ng pamahalaan ng kahandaan sa posibleng pagtama ng The Big One sa Pilipinas. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nabigyan na ng abiso ang kinaukulang government agencies para paghandaan ang mga kalamidad. Kabilang sa paghahanda ang pagpapreposition sa assets sa pangunguna ng Armed Forces of the Philippines, habang ang pagtiyak naman sa supply ng pagkain ang tututukan ng Department of Social Welfare and Development. Nauna na sinabi ng Department of Public Works and Highways na sinimulan na nila ang assessment sa mga gusali sa Metro Manila at nakatuon din sila sa retrofitting. That's priority for the government to respond to such emergencies. May stockpile tayo. These are usually the things that we deploy pagka mayroon ng mga emergency. Walang dapat ikaalarma sa pahayag ng Philippine Army kaugnay sa paghahanda sa harap ng kaguluhan sa Taiwan.
Ayon niyan kay Executive Secretary Lucas Bersamin, paliwanag ng kalihim bahagi lang ito ng normal na paghahanda ng militar sa posibleng tensyon pero hindi nangangahulugang may mangyayaring pananakop sa Taiwan. Dagdag pa niya, matagal na rin pinaghahandaan ng pamahalaan ang repatriation ng mga OFW doon at agad itong may patutupad kung kinakailangan. We have every asset that is needed for that. Maybe for large evacuations, we need the confluence of air and water assets. Yung barko, tsaka yung mga eroplano kung pwede. Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lagay ng mga Pilipino sa Qatar na naaresto dahil sa umano'y pagsasagawa ng political protest. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Nabigyan ng temporary release ang nasa 17 Pilipino na naaresto sa Qatar dahil sa umano'y pagsasagawa ng political protest. Kabilang sa argumento ng Pilipinas kaya napalaya ang mga ito ay ang kawalan pa naman sa ngayon ng kaso laban sa mga ito. Kaya minabuti ng humingi ng provisional liberty ng mga kinauukulan habang gumugulong pa ang investigasyon. So this means they have their liberty. Pending investigation, they're able to all go home to their respective homes in Qatar, in Doha, and able to spend time for themselves and their loved ones. Ayon pa sa Department of Migrant Workers, pinatutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lagay ng nasabing mga Pilipino. Kaya naman agad na nakipagtulungan ng DMW sa counterparts nito at sa Qatari government para mapalaya ang mga OFW. The message this sends is care for our people, for our OFWs. That's the first thing in the President's mind. I have been personally communicating with him for the last few days at paulit-ulit niyang sinasabi yung making sure that the welfare, well-being, and the release will be secured. Bagaman pansamantalang nakalaya na ang mga ito, pinatitiyak pa rin ng Pangulo na mabibigyan sila ng legal assistance at matiyak ang kanilang kapakanan. Part of the legal assistance that have been so carefully directed by the President is to put up the best legal defense for our 17 kababayans. Nagpasalamat naman ng DMW sa mga otoridad at gobyerno ng Qatar sa pagpayag sa paglaya ng mga OFW at muling nagpaalala sa mga Pilipino abroad na sundin ang batas ng bansang kanilang kinaroroonan. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Ipinaliwanag ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang liham na kanilang ipinaabot sa Senado ukol sa hindi pagdalo ng ilang government officials sa ikalawang pagdinig tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit niya, marami ang paksang inilatag ng komite sa imbitasyon nito na palagay nila ay may tuturing na nakapailalim sa executive privilege. Ito yung mga bagay na hindi dapat na isa sa publiko. Kaya minarapat na lamang nila na sabihan ang mga senador na hindi pwedeng piliting sumagot ang mga cabinet secretary tungkol dito. Nauna nang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na sapat na ang mga impormasyong na ibigay ng mga opisyal ng gobyerno sa unang ginawang pagdinig. So it was best to get ahead with a letter to the Senator and to the Senate President so that they would be formally informed that in that hearing our cabinet secretaries and other executive officers would be not forced to respond to questions concerning those matters. That's the essence of the letter. Ironclad Alliance o matibay na relasyon ng Pilipinas at Amerika. Yan ang ibig sabihin ng pag-aproba ng posibleng pagbebenta ng US sa Pilipinas ng F-16 jets nito. Sa kanyang panayam sa Radyo Pilipinas, sinabi ni Dr. Chester Cabalza, founding president ng International Development and Security Cooperation, bahagi ito ng pangako ni US Defense Secretary Pete Hegseth nang bumisita kamakailan sa bansa. Nakasisiguro naman si Cabalza na may pondo ang Pilipinas para sa mga eroplano. Kung may pambili tayo, yes. Pero halimbawa, nakabili tayo ng mga ganyan, meron ba tayong mga sapat na facilities? Halimbawa na lamang yung complex, large aerodrome. Ito yung parang parking space ng mga itong mga mamahaling mga fighter jets na ito. So kailangan pa talaga, kasi ganito ang aking teorya
habang nagmi-military modernization ka, hindi lang ito yung acquisition or yung purchase, yung pagbili. Meron ka dapat din, inaayos mo rin yung mga facilities mo, yung processes mo, yung organization mo, kasi kailangan mo rin yung human resource. Hinimok ng Department of Agriculture, PhilRice, ang mga magsasaka sa Negros Occidental na gamitin ang mga makabagong pamamaraan sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund 2.0 para mapataas ang kanilang produksyon at kita. Ibinahagi ni Dr. G.B. Kilang ng PhilRice ang mga paraan tulad ng pallet check system at cost-reducing technologies para mapabuti ang ani. Ayon kay Omal Abdul Kadil, tumaas ang ani mula 2.67% o 2.67 na tonelada kada hektarya bago ang RCEF hanggang 3.63 na tonelada. Sa ilalim ng RCEF, magbibigay ng 118,592 bags ng high-quality rice seeds sa Negros Occidental para sa wet season ngayong taon. Samantala, mahigpit na tinututukan ng Forest Products Research and Development Institute ng Department of Science and Technology ang pagtitiyak sa kalidad ng papel na gagamitin sa eleksyon matapos silang atasan ng COMELEC. Ayon kay FPDRI Senior Research Specialist Amy Beatriz Habon, kasama sa election-related paper products na kanilang sinusuri ay ang multiform, folder, paper seals at iba pa. May testing laboratory ang FPDRI na pasok sa international standard para masuri kung ang isang papel ay pasok sa pamantayan. Ang pasilidad na ito ay ginagamit para sa mga sumasali sa bidding ng COMELEC. Una nang sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. na pasok sa standard ang isang papel at nakakatulong ito para sa maayos at may integridad na eleksyon. Quality assurance po, kumbaga. Quality assurance. Ina-assure natin na nasa international standard yung ating mga gagamitin. Kagaya po ng mga thermal papers na ipinapasok sa machines, dapat po tama rin ang weight, tama ang thickness, at saka brightness po niya. Good news naman para sa mga mamimili, patuloy ang pagbaba ng presyo ng bigas simula nang ipatupad ang MSRP. Samantala, tumaas din ang lokal na produksyon ng gatas ayon sa National Dairy Authority. Bumaba din ang presyo ng asukal ngayong taon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila. Halos 20 piso na ang ibinaba ng presyo ng bigas simula na ipatupad ang maximum suggested retail price ayon sa Malacanang. 45 pesos na lang ang MSRP sa 5% broken imported rice mula sa 58 pesos sa unang implementasyon ng MSRP noong Enero. Isa sa naging malaking dahilan ng pagbaba ng presyo ay ang patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas sa global market. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, malaking tulong ang bumaba ang presyo ng bigas sa pagpapabagal ng inflation sa 2.1% mula sa dating 2.9% noong Enero. Naipatupad ang MSRP matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbawas sa rice tariffs sa 15% mula 35% noong Hulyo 2024. Samantala, tumaas din ang local production ng gatas batay sa report ng National Dairy Authority. Nagsasagawa ang NDA ng bidding para sa supply at delivery na 400 imported pregnant dairy heifers para pataasin ang milk production at paramihin ang milking cow sa bansa. Sa panayam sa PTV, sinabi ng NDA na ipamamahagi ang mga naturang baka sa accredited coconut farmers ng Philippine Coconut Authority. Meron kasi tayong programa na yung ating mga coconut farmers, while waiting dun sa pag-ani nila ng mga pananim nila, no? Yung lupa na ginagamit nila sa coco farming nila, ginagamit na rin nating pang dairy farming. So yung 450 na yan, intended talaga yan para sa mga coco farmers. Sinisiguro naman ng NDA na makakasurvive ang mga ini-import na klase ng baka sa klima ng bansa. Sumasailalim naman sa training at capacity building ang mga magsasaka para sa tamang pag-aalaga at pagpapakain dito. Halos tapos na rin ang pagpapatayo sa 4 na stock farms sa Nueva Ecija, Bohol, Agusan del Sur at Cotabato. Isa ito sa pinakamalaking proyekto ng NDA ngayong taon. Sa stock farms muna ilalagay ang mga imported cows para i-stock at alagaan bago ibahagi sa mga magsasaka. I-stock namin yan sa stock farms, doon muna sila. Hanggang sa mga anak sila doon, maklimatay sila, pagsanay na sila sa atin, yung island born nila, madali ng alagaan yan. Yan ang kukunin namin
sa stock farm, sa multiplier farm, para ipamahagi na sa kanila. Isa ito sa mga hakbang para paramihin ang populasyon ng local milking cows at dairy products sa bansa. 1% lang kasi ang local produce ng gatas noong 2023 at tumaas naman ng 1.66% noong 2024. Patuloy din ang public-private partnership para palakasin ang demand at supply ng local dairy industry at resolbahin ang malnutrisyon. Isa pang good news dahil bumababa na rin ang presyo ng asukal sa merkado ayon sa Sugar Regulatory Administration. Mula 82 pesos kada kilo noong March 2024, 73 pesos na lang ang kilo ng raw na asukal ngayong taon sa parehong panahon. Ibig sabihin, bumaba ng 11% ang presyo ng raw sugar, habang 12% naman ang ibinaba ng presyo ng wash sugar at 1% ang ibinaba sa refined sugar. Patunay ito na nagiging epektibo ang pagsisikap ng administrasyon para sa food security. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Bukod sa paghahanda sa seguridad sa mall voting sa Albay, naka-standby na rin ang mga pulis na magsisilbing electoral board sa Hatol ng Bayan 2025. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gary Carrillo ng Radyo Pilipinas Albay. Upang matiyak ang maayos at ligtas na Hatol ng Bayan 2025 sa lalawigan ng Albay, 42 tauhan ng Philippine National Police ang itinilagang backup o reserba para maging electoral board. Ayon sa Commission on Elections sa COMELEC, ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang paghahanda upang agad na matugunan ang anumang kakulangan sa bilang ng guro na magsisilbing electoral board sa mismong araw ng halalan. Sakasakaling during election day, may maghaling picture kung ano man ang karason na may peace and order na issue, they can always report in 42 PNP or ini po pwede pa magamit kang BARM. Samantala, tiniyak naman ng Police Regional Office 5 ang kahandaan ng mga mall para sa isasagawang mall voting sa Legazpi City, Albay. Aking tulong po ito sa ating pamahalaan dahil magiging convenient at yung ambience po ng voting center ay maganda po. Sa patuloy na pagsisikap ng COMELEC at PNP na tiyakin ng isang maayos, ligtas at mapayapang eleksyon, umaasa ang mga otoridad na magiging maayos ang proseso ng pagboto sa darating na Mayo. Kasabay nito, hinihikayat ang publiko na maging mapanuri at sumunod sa mga alituntunin ng halalan upang masiguro ang isang malinis at patas na Hatol ng Bayan 2025. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carrillo para sa Balitang Pambansa. Samantala, hindi na masasayang ang mga aning gulay ng mga magsasaka sa Region 2 dahil sa imbensyon na cold storage ng Cagayan Valley Research Center. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw. Hulog ng langit para sa mga taga Nueva Vizcaya Agricultural Terminal ang Zero Energy Cooling Chamber na imbensyon ng Cagayan Valley Research Center ng DA Region Field Office 2. Ayon kay NVAT at General Manager Kurt Alfaro, malaking tulong ito sa mga magsasaka at mga trader lalo na ngayong panahon ng anihan ng kamatis. At dahil isa sila sa nabigyan ng ZECC, mas maraming kamatis ang naiimbak nila para hindi masira ang kalidad nito. Epekto sa amin noon, napakaganda dahil kuha kami ng kamatis na binabagsak na medyo mababa ang presyo. At the same time, pag-aaral namin, tumatagal siya ng 3 linggo na siya. Sa tulong din na naturang cold storage, nakakabili ngayon ng murang kamatis ang mga mamimili sa Region 2 dahil unti-unti na nilang inilalabas ang mga naimbak nilang kamatis ngayon at tumataas na naman ang presyo nito. Ang imbensyong ito ay bunga pa rin ng pagsusumikap ng CVRC para hindi masayang mga kamatis kung saan itinatapon na lamang ang ani ng ilang magsasaka. Nag-come up po kami ng proposal kung paano po natin masosolusyonan or magkakaroon po ng technology for the prolonging the shelf life ng ating mga gulay sa Rojas Isabela. Sa ngayon, target ng CVRC na gumawa pa ng maraming ZECC para mapakinabangan ng maraming magsasaka. Handa rin ng GARFO2 na ibigay ang disenyo at ituro ang teknolohiya sa mga magsasaka at fabricator na gustong gumawa ng sariling ZECC para matulungan sila sa mass production nito. Mula sa Radyo Pilipinas, Tugigaraw, Dina Tudao Villacampa, Balitang Pambansa.
Para suportahan ang mga programa ng pamahalaan pagdating sa pangangalaga ng kalikasan, isinusulong ngayon ng Cagayan State University ang paggamit ng electric tricycle o e-trike sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mary Joy Javier ng PIA Cagayan Valley. Isinusulong ng Cagayan State University katuwang ang Department of Science and Technology ang paggamit ng electric tricycle o e-trike sa buong bansa bilang suporta sa mga programa ng pamahalaan para sa pangangalaga ng kalikasan at laban sa climate change. Sa Region 2, itinayo ng CSU ang kauna-unahang Electromobility Research and Development Center na pinondohan ng DOST para sa e-trike technology. Ilan sa mga lugar na naipakita na ang e-trike ay ang Batanes, Nueva Vizcaya, Isabela, Apayao, Quirino, Kalinga at Iloilo. Target namang ipakita ito ngayong taon sa Mindanao, particular sa General Santos City, Bukidnon, Zamboanga at Basilan. Bukod sa kanilang kilalang 6+1 passenger e-trike, isinusulong din ng CSU ang C-trike or electric tricycle na mas tipid sa gastos kumpara sa traditional na tricycle. Based on our research, mas magiging mura po yung operation cost and maintenance cost po ng ating electric tricycle. Kasi mas lesser po yung yung moving parts ng ating e-trike, kaya mas mura po yung maintenance cost po nito. Sa kasalukuyan, may 4 ng technology adapters ang proyekto. 2 mula sa Isabela, 1 mula sa Cebu at 1 mula sa Pasay City. Nagagamit ngayon ang malalaking baterya sa e-trike na kayang tumakbo ng hanggang 100 kilometro bawat araw. Walang ingay, walang usok, kaya saan ka pa? Dito ka na sa environment-friendly na sasakyan, ang C-Trike. Mula sa PIA Cagayan Valley, Mary Joy Javier, Balitang Pambansa. Natulungan ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang dating OFW para makabawi sa nabigong trabaho sa ibang bansa sa pamamagitan ng kanilang programang Balik Pinay, Balik Hanap Buhay. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Zoana Rose Lopez ng Philippine Information Agency, Central Visayas. Si Rona May Quijano ay isang dating OFW na naging beneficiary ng Balik Pinay, Balik Hanap Buhay program na ipinapatupad ng Department of Migrant Workers. Sa pilitan siyang umuwi matapos magtrabaho ng 6 na buwan lamang sa ibang bansa. Nag-apply si Rona ng financial grant sa ilalim ng Balik Pinay, Balik Hanap Buhay program na ginagamit niya para sa kanyang online na negosyo na ukay-ukay. Naka-help gid siya namo until now, maski dili ing ana ka maski in 1 month, probably mga 12 2 months na mo ma-dispose among ukay-ukay. Maski, nagi times nga mo hinay, pero thankful gihapon nga, naaragid gihapon among business, existing ra gihapon. Ang layunin ng Balik Pinay, Balik Hanap Buhay program ay upang mapadali ang reintegration ng mga OFW at matulungan ang kanilang mga pamilya na makamit ang financial stability sa pamamagitan ng training at entrepreneurship programs. Bagamat ipinapatupad lang para sa mga babaeng OFW returnees, pinalawak na ito upang isama ang lahat ng OFW na nasa labas pa ng bansa na may balak na bumalik sa Pilipinas. So, dili lang siya for OFW, women OFW returnees, but gi-cover po katong mga tuwa pa sa gawas nga padung siya uli. Mula sa Philippine Information Agency Central Visayas, Zoana Rose Lopez, Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Hatid sa inyo ang komprehensibong pag-imay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.